mga kahigang sa mga naghahanap ng affordable round smartwatch na may built-in GPS. Kasi pwede mo na magamit sa jogging, cycling, kahit hindi mo dala yung phone mo. Tamang-tama itong smartwatch na i-unbox natin ngayon. Ito ang Aulon Navi R3 Smartwatch. Yung link nito, nasa pinned comment lang sa baba. I-check nyo lang dyan. Bale, ito yung packaging niya. Yun nga, nakalagay dito. Yan, meron na siyang built-in GPS at naka-AMOLED na to. So yun lang naman mga kahigang. Kaya i-unbox na natin to. Okay, slide lang natin. Tapos, iangat tong box. Yun, nandito na yung manual. Bale, magkakahiwalay sila, no? Nandito na yung magnetic charging cable. Yung strap. Yan. Tapos yung Aulon Navi R3. Okay, tabi muna natin to. Except dito sa strap kasi ilalagay natin sa watch. Round smartwatch na may metallic alloy na bezel or frame. Pati rin yung button niya tsaka yung crown alloy din. May pagka-formal at the same time rugged yung look nito. So ito na mismo yung Aulon Navi R3. Ganda oh. Bukod dito sa gray, available din to sa colors na black at orange. Yung bezel nito or yung frame yan, alloy, pati din tong crown, tsaka yung button, alloy. Tapos the rest ng body niya, hard plastic na. Mas okay sana no, kung pati yung body niya, alloy na. Pero baka magmahal kasi. Tapos yung screen nito, glass. Hindi lang sinabi kung anong type ng glass. Dito sa left side, yan, makita natin yung speaker niya. Tapos dito sa right side, may microphone kasi pwede ka dito mag Bluetooth calling. Nandito na rin sa right side yung crown niya, tsaka yung workout button. Dito sa likod yan, yung sensors, tsaka yung charging pin. Bale, i-charge lang to ng 1 hour and 40 minutes. Kaya na ditong tumagal ng 15 days pag naka-standby. 3 to 5 days naman pag average use. Okay, on na natin to mga kaigang. Hold lang natin tong crown. Yan. Tapos meron tayong makikita QR code dito para ma-download yung FitBeing app. Pero pag na-download nyo na yung app, kahit iscan nyo lang itong QR code gamit yung FitBeing app. Yan. Kunin natin yung phone natin. So yan, nandito tayo sa FitBeing app. Yan, tap nyo lang tong profile. Tapos yung plus sign dun sa upper right corner. Yan, makikita natin dito yung Aulon Navi R3. Tap lang natin. Tapos i-enter natin yung code na nakalagay dito sa Aulon Navi R3. Yan, 7889. Ayun, well done. Pairing successful. Ganun lang kadali mga kaigang, di ba? Okay, balikan natin tong FitBeing app mamaya. Check muna natin tong Aulon Navi R3. Ito na mismo yung screen ng Aulon Navi R3. Ganda ng display, oh. Bale, naka 466 by 466 AMOLED display na to. Tapos meron na rin AOD or always on display. So yun nga, ito na yung default na watch face niya. Orange din. Bagay na bagay sa orange accent nitong Aulon Navi R3. Tapos kung gusto mo palitan yung watch face, hold mo lang yung screen. Yan, may mararamdaman kang vibration. Bale, isa lang yung default watch face niya dito. Yan. Need mo mag-download sa FitBeing app. Papakita natin yan mamaya. Okay, dito muna tayo sa default niya. Tapos yan, pag nag-swipe down tayo, dito natin makikita yung notifications. Pag nag-swipe up naman tayo, yan, makita natin dito yung quick settings. Yan, familiar naman tayo dito kasi same lang sa phone natin except dito sa raise to wake tsaka water lock. Yan, pag naka-water lock, hindi siya magre-respond kahit mag-tap ka or mag-swipe ka para iwas sa accidental swipe or taps. Bali, hold nyo lang tong crown para mag-off yung water lock. Yan. Tapos mag-bibip yung speaker niya para magpagpag ng tubig. Tapos pag mag-swipe left naman tayo, yan, dito natin makikita yung app widgets, calories, steps, heart rate, workout, sleep record, tsaka weather. Tapos yan, pag nag-swipe right ka naman, dito natin makikita yung mga additional apps. Yan, yung data, heart rate, battery, sleep, workout, Bluetooth music player. Tapos yan, pag press natin tong button na to, mapupunta tayo dito sa workout. Tapos pag press natin tong crown, yan, mapupunta tayo dito sa main menu. Bale, ito yung default view ng main menu, yan. Tapos pwede mong i-rotate yung crown para mag-navigate. Wala nga lang ticking sound tong crown niya pag iniikot mo. Mas satisfying kasi pag ganun eh. Pero meron naman siyang haptic or vibration pag iniikot mo. Tapos yan, pwede din natin palitan yung itsura ng main menu niya. Yan, punta tayo dito sa settings. Tapos yan, tap natin yung app view. Check natin tong list view. Okay, back. Ayun! Mas maganda to. Oh, kita yung mga pangalan ng apps. Okay, check pa natin yung isa.
Okay, grid view. Parang ganun din. Okay, left and right naman yung pag-navigate mo dito. Pero ibalik natin sa list view para makita natin yung mga name ng apps. Yan. Okay mga kaigan, check natin yung mga apps dito. Yan, activity, workout, workout records, stepping, ito yung steps, heart rate, sleep, stress, breathe, alarms, phone, timers, stopwatch, blood oxygen, compass. Tapos yan, meron din itong altitude tsaka barometer. Tapos yan, nandito yung weather, menstrual cycle, calculator, camera remote, Bluetooth music, world clock, tsaka settings. Ang smooth din ng interface nito. Oh, di ba? No lag. Look at that. You know? Easy swipe. Kita nyo naman. Pero pag dito sa crown, medyo may lag, lumalaktaw. Kaya mas maganda na mag-swipe na lang tayo, mas smooth. Oh, ha? Okay nyo yun, check naman natin yung list ng workout nito kasi meron tong 150 plus workout modes. So yan, tap natin tong workout. So by default, ito yung mga nakalist na workout dito. Yan, outdoor running, outdoor cycling, outdoor walking, indoor running, pool swimming, hiking, tsaka trail running. So bagay na bagay itong Aulon Navi R3 sa hiking tsaka trail running kasi meron tong altitude tsaka barometer sensor. Bali na-activate lang yung compass, altitude or elevation sa mga outdoor workouts katulad ng cycling, trail running, mountain climbing, or hiking. Makikita nyo yun pag nag-swipe left or right kayo during workout. Yung barometer or air pressure naman, makikita nyo mismo sa main menu or sa default watch face. Tapos yan, kung gusto nyo pa makita yung iba pang workout, yan dito, tap nyo yung more. Yun nga, outdoor running, outdoor walking, trail running, mountain climbing, cycling, indoor running, pool swimming, open water swimming, rowing machine, elliptical, HIIT, spinning. Yan yung mga workout dito. 150 plus. Yan, napakadami mga kahigang. Pili na lang kayo dyan. Mabilis lang din ma-activate yung GPS niya. Aabutin lang ng 15 to 20 seconds bago mag-calibrate. Tapos pag nag-swipe down kayo, makikita nyo dito yung real-time workout information nyo. No problem din kahit mabasa o malubog sa tubig kasi naka IP68 water resistant sa tong Aulon Navi R3. Kaya tamang-tama sa mga rugged activities. Okay ngayon mga kigang, check naman natin tong FitBeing app. Available to sa iOS tsaka Android. Dito sa FitBeing app, yan, pag tinapot tong summary, makikita mo dito yung mga status ng health and fitness natin. Yan, sleep, workout, steps, active calories, heart rate, HRV, stress, blood oxygen, distance. Tapos yan, pag tinapot tong profile, yan, makikita mo dito yung Aulon Navi R3. Tapos yung face gallery. Yan, pwede ka dito mag-customize ang sarili mong watch face. Yan, pwede mo ilagay yung picture mo. Tapos gawin mong watch face. Mag-download tayo ng watch face dito. Yan, pili tayo. You know, bagay na bagay dito yung watch face na to kasi AMOLED. Napaka-vibrant ng black niya. Kita nyo naman, oh. Tapos yan, pag tinapot tong my watch, yan, makikita natin dito yung watch face, yung firmware upgrade, tapos additional settings na makikita mo din naman sa watch. Yan. Tapos pag pumunta tayo dito sa preference, yan, pwede natin iset yung time format to 12 hours or 24 hours. Tapos yan, pwede din natin palitan yung first day of the week. Depende na lang sa preference nyo, pati yung unit settings. Yan. Kung kilogram, pound, stone, yung temperature, kung Celsius or Fahrenheit. So, nasa sa inyo na kung paano nyo ito i-set up. Yan. Tapos yan dito sa settings. Tapos connected apps. Yan. Pwede nyo din i-connect tong FitBeing sa Strava. Tabi muna natin tong phone natin. Suot na natin to. Okay, i-hook lang natin. Tapos, shoot natin dito sa butas. Look at that. You know, naka-AOD. Nice! Since auto natin tong Aulon Navi R3, check na rin natin yung heart rate natin. Yan, punta tayo dito sa heart rate. Okay, measuring. Yan, nakalagay. Wait lang natin. Bali, continuous yung pag-measure ng heart rate niya, no? So, yan, nakalagay dito. Naglalaro sa 60 to 62 beats per minute. Punta naman tayo dito sa blood oxygen. Check natin yung blood oxygen. Start! Yan, may countdown pa. Wait lang natin. Nakalagay, measuring. So yan, pagtapos na, magbabibrate. So nalagay dito, 99%. Okay, done. Try nga natin pag hindi natin suot. Check natin kung magme-measure pa. Yan, punta ulit tayo dito sa heart rate. Saan yung heart rate dito? Yan, heart rate.
Yan, lapag lang natin. Check nga natin kung magme-measure. Ayan, nag-vibrate. Nakalagay dito, couldn't be measured. This can be caused by your band being too loose or too light. Punta tayo dito sa blood oxygen. Tingnan nga natin. Ayun, ganun din. Nag-vibrate. So, hindi siya nagme-measure, no? Legit yung sensors niya. Nice. Kala ko random magpapakita ng result, eh. Ngayon, mga kaigang, try naman natin mag-call dito kasi meron na tong Bluetooth calling, okay? Pull natin yung phone natin. Tawagan natin to. Tapos, punta tayo dito sa phone. Yan. Ito yung Bluetooth calling. Keypad. Dial natin to. Okay. Call natin. Yan. Calling. Ayun, nagre-ring na mga kaigang, okay? Check natin yung mic quality nito, no? Okay, sagutin natin. Mic check, mic check. 1, 2, 3, Aulon, Navi R3. Mic check, mic check. Aulon, Navi R3. Mic check, mic check. Aulon, Navi R3. Mic check. May built-in GPS, AMOLED display, alloy frame at may heart rate, blood oxygen, sleep, altitude at barometer sensors. Naka IP68, water resistance, may 150 plus workout modes. At kayang tumagal ng up to 15 days ang battery. Mga premium features nandito na, pero napaka-affordable. Kasi sa ngayon, makukuha nyo lang to for only $3,349. Yung link nito, nasa pinned comment lang sa baba. Kaya kayo mga kaigang, anong masasabi nyo dito sa Aulon Navi R3? Comment down below!